Ito, muli pong pinanindigan at gagawin lutang ang prinsipyo, tapang at pagsunod sa ating batas. Muli pong inulit at sinabi ni General Nick Torre III, ang ating PNP chief, manghuhuli sila kahit sino huhulihin nila kapag merong warrant of arrest o court order. Galing ito sa ICC o galing ito sa lower court. Kahit anya vice president pa, kahit senador, kahit sino mataas na opisyal o kahit sino. Basta merong court order, hindi daw pwedeng tanggihan yan ng PNP. Ipapatupad nila ang batas. Ayan po. Hindi po ito pananakot, ito po ay paninindigan kasi talagang trabaho ng PNP yun. Hindi pwedeng subukan, nasubukan na ng ilang ulit si General Torre. Mula pa nang ito ay Regional Director ng Davao Region na hinuli yung leader ng relihiyon dyan sa Mindanao at yung arrest warrant galing sa Interpol, galing sa ICC at paghuli kay dating Pangulong Duterte. Si General Torre ang nakapront dyan. Kung nagawa noon, bakit daw hindi magagawa ngayon? Pare-parehas lang naman ang tungkulin ng pulis at yan ay kanilang obligasyon. So maging warning ito at advisory na rin sa lahat, kahit sino daw, basta may warrant of arrest, hindi kayo makakapagtago at hindi kayo pwedeng hindi aarestuhin dahil merong obligasyon sa batas ang ating PNP. Antindi, ano ha? So ito'y ipinapaliwanag din natin, ginawa kong topic kasi meron namang report. Meron naman sinasabi ang kampo ng mga complainant sa ICC, especially galing yata kay dating Senador Trillanes, na by July, next month na yun. Anytime daw po ay may lalabas ulit na warrant of arrest. Sino ba yung pwedeng bigyan ng warrant of arrest? Diba sabi ni Sara Duterte, nasa listahan din siya sa ICC. Kasama si Senator Bato, kasama yung ibang mga general ng PNP. So ngayon, inaamin at sinasabi na po ng mga complainant before ICC na meron uling lalabas. Alam mo si Trillanes, kung hindi man eksakto yung date at month na kanya sinabi na magkakaroon ng warrant of arrest, nagkatotoo. Nakita yung nangyari kay Duterte. Ayaw nilang maniwala na magkakaroon ng warrant, biglang ang dumating, kahulihan. Ito na naman. Meron naman silang sinasabi na merong warrant of arrest na ilalabas ang ICC at sa lalong madali at sa susunod na mga araw, maaring July, next month na yan. Kaabang-abang ito, magkakahulihan na naman. Kung sino, abangan natin. Kasi yung pag-aresto ay nakabase kung sino nakapangalan doon sa warrant of arrest. Okay? Any comment, reaction? Mabuhay ka, General Torre. Talagang pulis na pulis at ikaw ay mayroong prinsipyo at tapang at talino na pinagmamalaki ng Malacanang, ng Pangulo at ng mga Pilipino kasi tamang-tama ang pagiging Director General mo ng buong pwersa ng Philippine National Police nationwide. Okay? Maaaring next na mga huhulihin nitong si General Torre ay ang isa sa mga magiging wanted at maglalabas na ng warrant of arrest ang ICC para dito sa senador natin na si Bato de la Rosa. Nako, ingat-ingat dahil kahit saan pa magtago si Bato, kapag may warrant of arrest na siya at wanted na siya sa ICC, ay talaga pong huhulihin siya ni General Torre. Kaya nga po, tingin ko, etong si Jinggoy Estrada nagbago din ang pag-iisip niya para dito kay General Torre dahil nga po isa din siya sa mga kumbaga nangangamba na baka sa mga susunod na panahon ay si General Torre ang huhuli at magpoposa sa kanya. Kaya nga po hindi nagkamali at napakatamang desisyon ang ginawa ni PBBM sa pagtatalaga kay General Torre bilang PNP chief natin. Yan po ang isang talagang kumbaga milestone sa pamumuno ni PBBM ang magkaroon tayo ng isang General Torre Super Cup. Ang pulis ng bayan, ang General of the People. Talagang ito po, makamasa, makatao, makabatas. At
meron pong takot sa Diyos. Yan po ang pinaka-kailangan natin. Yung apat na, apat na personalidad na yan para sa isang PNP chief. Magaling din si General Marbil. Nakita natin ang ginawa ni General Marbil na paninindigan para mahuli ang mga katulad ni Kibulok. Hindi siya nagpa-apekto sa mga intriga, sa mga pangbabash, paninira. Bagkus, nanindigan pa siya. At kasama niya dyan si General Torre. Kaya nga po napakaganda ng succession na nangyari. Si General Torre po, the right man at the right job at the right time. At eto pa po ang isang matindi. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay gumagawa po ng napakagandang paglaban kontra sa droga. Yan po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang ang paglaban niya sa droga hindi napapansin, hindi po gaano nakikita dahil nga po tahimik lamang siya sa kanyang mga ginagawa. Pero alam niyo po ba, 62 billion na ang halaga po ng droga na kanyang nahuli o kanilang nahuli under sa kanyang under sa kanyang term. Under sa kanyang term 62 billion na po ang kanyang nalambat. Napakarami nito do sa alitagtag, 'di ba? Nasa billion din 'yun. O ngayon po, yung mga palutang-lutang nahuli po diyan sa Bataan, Ilocos, Zambales. Diyan na po ngayon nila pinapadaan. At ito ay merong mga label ng tsekwa. Ibig sabihin, yung pong mga tsekwa na nagdadala rito sa atin, hindi na sila makapasok sa port. Kaya po pinapalutang-lutang na lang nila. Kaya ito ang magandang balita. Ito po yung video ni PBBM. Good morning everyone. Andito ngayon tayo para tignan natin itong latest na nahuli natin na iba't ibang mostly shabu, mostly ito methamphetamine itong nahuli natin. Ito yung nababalitaan natin na nakita na lumulutang na lang off of our western coastline doon sa Region 1 mostly Region 1 hanggang Zambales. So, ito lahat ang which is the largest drug haul in the history of the Philippines so far for this last 6-month period. Lahat-lahat ay in the last 3 years we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine na nahuli natin, which is the largest considering the time that we are putting it under the 3 years lamang. What will happen now is kagaya ng nakikita nyo rito, no case filed nor persons apprehended dahil ito ay kinuha ng ating mga mangingisda, kinolekta nila at na lumulutang na lang sa dagat at dinala sa ating mga authorities. Kaya hindi na natin malaman kung saan nanggaling, kung anong barko ang nagdala rito. Ngunit at least masasabi natin dito sa ganitong kalaki na nahuli natin na dapat ipapasok sa Pilipinas na shabu, marami tayong nailigtas na mga kababayan natin na kung lumabas ito, ang mangyayari ay marami na namang magiging addict, marami na namang mamamatay sa overdose, marami na namang masisira ang buhay. Yan ay nabawasan natin dahil sa paghuli nitong patuloy natin paghuhuli ng mga pagpasok. Ito ang bunga nung naging instruction ko sa ating mga otoridad na dapat ang unahin natin tignan kung saan pumapasok ang malalaking shipment ng droga. At medyo na-monitor na rin natin, nakikita na rin natin. Ang isa pang katangian nitong paghuli nitong mga nakikita ninyong droga ay ang kooperasyon ng ating pangkaraniwan na mamamayan, mga mangingisda.
Kinuha talaga sila muna ang nakahanap dito. Yung unang huli, ito yata yung nauna eh. Ito, sila lang ang nakakita niyan. Pagkatapos niyan, dinala nila sa pulis at nagkaroon na ng joint operation para makuha ito, makolekta yung mga sumunod. Kaya't ganyan ang nangyari at kaya't nakikita ngayon ninyo gaano karami ang nakuha natin. So, what we will do now, titiyakin natin ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi na lalabas, sisirain na natin. According to PDEA, we will be destroying, I would suggest that the press attend that, the destruction of the drugs, para makita ninyo. Kasi maraming nagsasabi at marami tayong dati, ngayon hindi na nagagawa. Ngunit dati, alam natin, pag may nahuli, sabihin natin 100 kilos ang nagiging ang sinisira na lang kung ano-ano ng balot ang ginagawa. Ngunit 20 kilos na lang ang yung 80 kilos na natira ay lalabas na naman yan, maipagbibili pa rin. At yun po talaga ang nangyayari noon. Naku, hindi po yan lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ganyan po ang ginagawa noong panahon ni Digong, na yung mga pulburo na nakukuha, ang ginagawa po, kalahati lang nito ang sinusuko at yung kalahati ibinebenta pa din po ng mga PNP noon. Sumasideline sila. Kasi nga talamak ang nangyari noon sa sa ating gobyerno. Si Digong, bunganga niya, laban sa droga, laban sa mga pusher, laban sa mga drug addict. Pero ang totoo, hinahayaan lang nila ang mga droga na ito na makabalik sa market. At ito pa po matindi. Kunwari lang na drug war. Pero ang totoo, talaga pong si Digong ay hinahayaan ang mga drug lord na makapagbenta pa rin. Bunganga lang niya yun. Ayaw ko sa ganito, ayaw ko sa ganyan. Binabantaan ng mga sumisistema. Pero ang ginagawa po, maluwag kang makakabili. Diba? Yun ang totoo nun. Makakabili ka kahit saan meron. Mababa ang halaga ng pulburon noon. Bakit? Kasi madali kang makakabili, mataas ang supply. Pero sa bunganga ni Digong, kala mo napakaganda ng kanyang ginagawang drug war, pero hindi po. Kalaban sa sistema ang talagang tinatanggal. Pero yung mismong pulburon, marami pong binebenta. Meron bang naparusahan doon sa magnetic lifter na nahuli panahon ni Digong? Wala. Nakalimutan na nga lang, di ba? Parang bula na lang itong nangyari. Kaya po talagang ang po nitong ginagawa ni Digong noong panahon na yon, hindi po ito talaga epektibo. Dahil hindi naman yun seryoso, pagbabalat kayo yun. Hindi katulad ng ginagawa ngayon ni PBBM. Kung gaano karami ang nakuha, nahuli, sinusunog, sinisira para hindi na makabalik sa market. At, eto pa matindi. Kasama ang press sa mga magpapatunay na ito po ay winasak. Ito po yung video. So that is what we are trying to avoid. So the press has a very important role in this. Puntahan ninyo dahil ang procedure dito, saan dadalhin ito? Kapas. This will be brought for destruction to Kapas in Tarlac. Ang procedure diyan, ang unang gagawin, i-test ulit, random testing, para matiyak natin na yung ating sisirain, yung susunugin, ay talagang shabu. Kasi kung pinalitan na yan, nailabas na, pag test na yan, makikita yan na nagbago na yung
yung kanang percentage, kung gaano kalakas yung kung talagang sa buba. So I would suggest that the press attend that, watch the testing, you make it transparent para makita ng taong bayan na yung ating ginagawa. We will watch the testing, the chemical testing, and eventually ang paglagay sa incinerator to destroy all of this. Meron din kasama dito yung mga expired na gamot. So by law, ang expired na gamot kailangan i-destroy. Kaya't nasama rito. So all of this will be done tomorrow. And I continue to encourage all of the drug board authorities, the PDEA authorities, and of course the police, that we must continue with the war against drugs, but we keep it in a peaceful, we do it in a peaceful way. It has been described as a bloodless war on drugs, and that is what we are aiming for. But nonetheless, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbis na ganyan ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. Number one, mas pinapatibay natin ang ating prevention. Tapos, mas pinapatibay natin ang ating rehabilitasyon. Pag nasabit na sa droga ang tao, tinutulungan natin na mabitawan niya yung bisyo na yan. And then, of course, continuous enforcement of all the drug laws, continuous implementation of the drug war against the large syndicates. However, we also, the Chief PNP has also been instructed, as I'm sure you know, to also go after the smaller, yung nasa kanto-kanto, na nagbebenta ng droga, nagbebenta ng shabu, dapat habulin din natin yan. Dahil pag nandyan sila, kahit papano, ang pakiramdam ng tao, hindi sila safe. Pagka meron nagbebenta doon sa tabi nila, doon sa malapit sa bahay nila, malapit sa mga eskwelahan, hindi ang feeling ng tao, pakiramdam ng tao, hindi sila safe. Kaya tinitiyak ng ating kapulisan na marami tayong pulis na nakikita, very high presence ng pulis. At kung meron mga ganun kaso, ay mahuli na kagad natin. So, that is what we are continuing to do. We are hitting the drug trade at the highest level and at the lowest level. And we are beginning to see some measure of success. Kaya ipapagpatuloy natin ito. The new concept of the war against drugs is working, so we will continue down that vein, and I think we are beginning to see the good effects of that new policy. So thank you all, and good morning. At yan po ang tinatawag nilang weak president. Yung sinasabi ninyong weak, nako, yan po ang merong pinakamatibay na dedikasyon ngayon para po malinis ang droga sa ating bansa. Pero hindi po kailangan gumurgur. Hindi po kailangan na magkaroon ng EJK. At hindi po kailangan maging kriminal ng mga PNP. Ang kailangan lamang ay hulihin at idaan po sa proseso ang mga suspect. Kaya nako, pasensya na po kayo sa mga DDS na tinatamaan ngayon. Pasensya na kay Digong na talagang hindi po makakailag sa mga tirada ng ating Pangulo, kasi wala naman po talagang ibang tatamaan dito kung hindi ang nagpatupad ng matinding EJK ang naging resulta ng tukhang-tukhang ni Bato de la Rosa doon sa Davao. Kaya po, yung sinasabihan ninyo na mahina, tamad, weak president, nako, heto po, talagang ginagawa po niya kung ano ang nararapat. Ang pinakamatibay at pinakamatapang na tao na gagawa ng ganito ay yung tao na susunod sa batas. 'Di ba? Kaya naman palang masolusyonan ang usapin ng droga nang walang nagugurgur, nang walang EJK, nang walang mga nadadamay na mga inosente. Bakit hindi nagawa ni Digong? Kasi nga po, kinikilingan niya ang kanyang mga kaalyadong
drug lord. Kinikilingan niya ang mga tsekwa. Ngayon, nakikita natin hirap na mga sumisistema. Hindi na kasi sila nakakapasok ng port. Dati, kapag po may mga shipment na galing ng ibang bansa na mayroong laman na droga, hindi po nadedetect ng mga x-ray. Bakit? Bulag yung mga tao eh. Bulag yung mga nakaupo sa sa custom. Alam na nila kagad kapag yung shipment na yan ay sa mga kaalyado ni Digong. Nakita na natin yan, narinig na natin yan sa Quadcom hearing. Kapag yung shipment ay nakapangalan under sa kaalyado ni Digong, dapat ilabas nyo yan, wala nang x-ray. Diba? Meron nga pong mga inosenteng tauhan at mga broker sa custom nakulong dahil po sa ganitong sistema. Yan po ang kinakalaban ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ngayon ang talagang nakikita na nakatotohanan na meron po talagang ginagawang kabulastugan noon si Digong, at yan ang hindi ginagawa ngayon ng ating Pangulo. Kaya nga kita nyo, nagpapa-floating na lang sila. Pinapalutang-lutang na lang. Dahil nga, hindi na sila makapasok sa port. Hirap na sila. Kaya, ang tambalan ni PBBM at ni General Torre, the best. Hindi po ito pagkakamali sa pagpili. Kung hindi ito ay isang napakatamang desisyon para po malabanan ang mga kriminalidad, illegal na droga, at kung ano-ano pang kasamaan dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya good job General Torre, good job PBBM. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Maraming salamat Sir Mike Abe sa napakagandang video ninyo na aking nireaksyonan. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito po sa YouTube. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you. God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po.